Magandang gabi po sa ating lahat. Samahan po ninyo ako sa ating aralin sa Proverbs chapter 22, verses 22 to 23. Ay ganito sinasabi, "Do not exploit the poor because they are poor, and do not crush the needy in court, for the Lord will take up their case and will exact life for life." Pinagpala po tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Muli po yung magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon pong meeting service tayo ay muling pinapaalalahanan ng salita ng Diyos tungkol sa isang masakit, ngunit totoong nangyayari sa ating lipunan, ang pagsasamantala. Minsan, isa sa pinakamasakit na akusasyon na maaaring marinig ay ang sasabihing nagsasamantala ka. Bakit? Sapagkat ang salitang ito ay nagpapakita na hindi natin itinuring ang kapwa bilang tao, kundi bilang gamit, isang kasangkapan na pwedeng pakinabangan at pagkatapos ay iiwan. Meron po lamang akong mga ilang punto, mga 3 punto na nais bahagi sa gabi ito. Una, ang mapagsamantala ay walang paggalang sa kapwa. Sa halip na tignan ng kapwa bilang anak ng Diyos, ang mapagsamantala ay nakikita lamang niya yung tao, kanyang kapwa, bilang paraan para sa pansariling interes. Kaya nga sa kasulatan, paulit-ulit po tayong pinaalalahanan sa Zacarias chapter 7 verse 10, "Huwag mong aapihin ang ulila at ang balong. Huwag mong dadayain ang may hirap." Pangalawa po, ang pagsasamantala ay kakambal ng pandaraya at korupsyon. Sa ating lipunan, maraming mukha ang pagsasamantala. May mga manggagawa na hindi nababayaran ng tama, may mga estudyanteng ginagamit lamang sa project, at may mga mahihirap na pinapasok sa mapanlinlang na sistema ng utang. At ngayon nakikita rin natin ito sa mas malawak na antas sa usapin ng flood control projects sa ating bansa. Mga kapatid, alam natin na isa sa pinakamalaking suliranin ng Pilipinas ay ang pagbaha. Kaya taon-taon, bilyon-bilyong piso ang nilalaan para sa flood control projects. Pero nakakalungkot isipin, sa halip na tulungan ang mga nasalanta, may mga taong nakikinabang at nagsasamantala. Imbis na maayos ang proyekto, marami ang natenga, may overpricing at minsan walang saysay ang mga ginawa. Sino ang tunay na apektado? Hindi ang mga mayayaman, kundi ang mga mahihirap na nakatira sa tabing ilog at mababang lugar. Ito mismo ang larawan ng pagsasamantala, gumagamit ng pera ng bayan para sa sariling bulsa, habang ang mga marita ay lumulubog sa baha, nawawalan ng tahanan at nagdurusa. Pero malinaw ang kasulatan, "The Lord will take up their case." At ang ikatlong nais kong dalhin sa ating gabing ito, ang tagumpay ng mapagsamantala ay pansamantala. Maaaring nakikita natin ngayon na tila nagtatagumpay ang mga mandaraya at mga mapagsamantala, super yaman sila, pero huwag po tayong mainggit o malinlang. Ang lahat ng ito ay pansamantala lamang. Sa huli, ang Diyos mismo ang maghahatid ng hustisya. Ngayon pong gabi, itanong natin sa ating sarili. Una, mayroon ba tayong pagkakataon na nakinabang sa kahinaan ng iba? Pangalawa, paano tayo makakakilos bilang mga Kristiyano upang ipagtanggol ang naapi at ituwid ang mali? At ikatlo, sa gitna ng mga isyu ng lipunan, tatayo ba tayo sa katotohanan at katarungan? Mga kapatid, huwag tayong magsamantala. Sa halip ituring natin ang kapwa bilang kapatid sa pananampalataya, bilang kapwa anak ng Diyos. Tandaan natin, mas mahalaga ang tao kaysa anumang pera,
proyekto o posisyon. Ang tagumpay ng mapagsamantala ay temporary lamang, ngunit ang hustisya ng Diyos ay panghabang buhay. Manalangin tayo. O Diyos ng makatarungan, salamat po sa iyong salita na nagpapaalala sa amin ngayong gabi. Patawarin mo kami kung minsan ay nahulog kami sa tukso ng pang-aabuso o pakinabang sa kapwa. Nawa ituro mo sa amin na igalang ang bawat tao, lalo na ang may hirap at mga naapi. At bigyan mo kami ng lakas ng loob na tumindig laban sa kasamaan at korupsyon sa aming lipunan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, humayo kayo na may pusong busilak at may dangal na galing sa Diyos. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan, puno ng pagsasamantala at kasakiman, kundi pairalin ninyo ang katarungan, katapatan at pagmamahal sa kapwa. Sa bawat tao na inyong makasalamuha, tingnan niyo siya bilang anak ng Diyos, hindi bilang gamit, kundi bilang kapatid. At pag-alis ninyo ngayong gabi, tanggapin ninyo ang biyaya ng Diyos Ama at ang pag-ibig ng ating Panginoon Kristo at ang pakikipagkaisa ng Banal na Espiritu naway sumainyo ngayon at magpakailanman. Amen. God bless you po mga kapatid at pagpalain tayo ng Panginoon.